we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Ilang pangunahing kalsada sa Lipa City pansamantalang isasara sa mga motorista bukas para bigyang daan ang Flores de Mayo Grand Procession. Pagtumal ng bentahan ng karne sa Batangas City New Market isinisisi ng ilang tindera sa mga nagsulputang talipapa sa lungsod. Ilang Batanggenyo hati ang reaksyon sa paglusot ng divorce bill sa Kamara. Mga namamalimos na badyaw na dati nang hinuli at pinabalik sa kanilang lugar, muling naglipa na sa Lipa City. At koleksyon ng halos 300 vintage items at iba pang lumang gamit, tampok sa isang kainan sa Batangas City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Lipa City bukas May 24 para bigyang daan ang Flores de Mayo Grand Procession. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Simula alas 5 ng hapon bukas, isasara sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Lipa City. Ito ay para bigyang daan ang isasagawang Grand Procession na bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo sa lungsod. Magsisimula ang prosesyon sa San Sebastian Cathedral sa kadadaan sa CM Recto Avenue at P. Torres papasok sa Palengke hanggang Mabini Street at Simeon Luz. Dahil dito magkakaroon ng rerouting para sa mga motoristang dumadaan sa mga nabanggit na ruta. May alternate route po kami, yung pag-going po kayong Padre Garcia, may daan po kami dyan sa may Latag na ang labas niyo po noon ay Antipolo del Norte na, doon sa may simbahan po doon. And then yung pang kayo naman po ay galing dito sa may San Sebastian, sa Barangay San Sebastian, sa MK Lina. May daan po tayo sa Guadalupe na Inaasahang dadalo ang mga kalahok ng sagala mula sa mahigit 70 barangay sa lungsod, kaya asahan na ang pagbigat sa daloy ng trapiko. Payo ng SIPOS sa mga motoristang dumadaan sa lugar na planuhing mabuti ang lakad para hindi maipit sa trapiko. bukas po ay dahil po Friday, then uwian din po, yun ang tinatawag namin kumbaga po talaga ang Lipa kasi daanan ng mga uuwi po sa iba-ibang bayan dito sa Batangas. So may panawagan lang po kami, konti pong haba ng pasensya. Paalala ng simbahan sa mga dadalo sa aktibidad, laging isaisip ang tunay na diwa ng Flores de Mayo. Sana ay yung maging ang sentro ng Flores de Mayo ay si Maria. Hindi yung beauty lang. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Halos isang buwan na umanong iniinda ng ilang negosyante ang matumal na bentahan ng karne ng baboy sa Batangas City New Market. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, tiyaga na lang daw muna sa nararanasang tumal ng bentahan ng ilang mga tindera ng karne dito sa Batangas City New Market. Posible pa rin naman daw kasi ang paglakas ng bentahan ngayong buwan. Mahigit 2 dekada ng tindera ng karneng baboy ang 46 anyos na si Eileen. Sa pagtitinda sa palengke na raw niya ibinuhos ang halos kalahati ng kanyang buhay, maitaguyod lamang ang pamilya. Sa mga panahong ito, nakapanghihina raw para kay Eileen ang pagtumal ng bentahan sa palengke na halos isang buwan na niyang iniinda. Ngayon lang daw kasi niya ito naranasan simula nang magbukas sila ng pwesto sa Batangas City New Market taong 2000. Tiis-tiis muna. Sa banda-banda rin naman siguro makakaraos din. Ayon sa pamunuan ng palengke, posibleng epekto ng matumal na bentahan ang malakas na kompetensya sa merkado. Gayon din ang pagsulpot ng ilang talipapa sa iba't ibang barangay sa lungsod. Talagang binabudget nila ngayon ang kanilang, kumbaga ang kanilang pamilya, hindi yung katulad na
Dahil unang-una napakataas nga ng ating mga bilihin, meron pa rin tayong inflation. Minsan talaga dumadaan na may matumal, pero minsan naman malakas tayo, lalo na pagka may mga okasyon, tulad nga nung sinabi ko sa'yo, pagka may nadaang piyestahan, birthdayhan, gano'n, tsaka yung mga tapusan. Wala na raw magawa ang ilang tindera gaya ni Jocelyn sa matumal na bentahan sa palengke kundi magbawas ng pakatay. Sa ganitong paraan daw kasi nakakaubos ng paninda at kahit papaano ay may kinikita pa rin. Naalagaan lang namin yung mga suki namin para hindi siya mapalipat sa iba. At saka yun hong mga customer namin talagang kailangan amin minsan pagka nahingi ng kaunting hiling, binibigyan rin po namin. Sa ngayon, wala mang paggalaw sa presyo ng karning baboy na nagkakahalaga ng 340 hanggang 370 pesos. Hiling pa rin ng mamimiling si Jenny na sana'y mas bumaba pa ang presyo ng mga bilihin. 320. Mataas pa kasi wala akong trabaho. Nagtitinda lang ako ng damit. Anong hiling ninyo? Bumaba yung presyo? Oo, siyempre. Para ma-afford. Tingin ng pamunuan ng pamilihan, posible na ang paglakas ng bentahan ngayong nagsisimulan na rin ang mga okasyon at fiestahan ngayong buwan. Ace, umaasa pa rin maging ang pamunuan ng pamilihan na lalakas pa ang bentahan para naman daw makabawi-bawi sa kita ang mga tindera. Ace? Denise, ano magiging aksyon ng pamunuan ng pamilihan sa mga nagsulputang talipapa sa lungsod? Sa panayam natin kanina sa Market Administrator ng Batangas City New Market, umaasa sila at nakikipag-usap pa rin sila sa pamunuan ng pamilihan kung ano nga ba ang gagawin nilang hakbang para sa mga nagsulputang talipapa na nagiging kakompetensya ng pamilihan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Hati ang reaksyon ng ilang Batanggenyo sa paglusot ng divorce bill sa Kamara. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. 131 na mga kongresista ang bumoto ng yes, 109 ang no at 20 ang nag-abstain sa House Bill number 9349 o ang Absolute Divorce Bill. Dahil dito, lusot na ang panukala sa third and final reading. Hati naman ang naging reaksyon dito ng ilang Batanggenyo. Para kay Nanay Lita na mahigit 40 taong kasal, hindi siya pabor sa diborsyo dahil naniniwala siyang ang pinagsama ng Diyos sa pamamagitan ng kasal ay hindi raw dapat pinaghihiwalay. Kahit mag-unawaan at magmahalan at kung ano man ang mga problema ay unay Diyos. Tumawag ka sa Diyos at lahat ay masosolve ng problem. 50-50. Kasi ang divorce, okay lang mag-divorce kung ang kapartner mo ay tama ng i-divorce. Pero kung ang partner mo ay nagkamali lang ng kaunti at ikaw ay gustong i-divorce, ay hindi ako sang-ayon. Kapag ganap ng batas, ang mag-asawa ay maaaring maghain ng petisyon para sa absolute divorce sa ilang mga kadahilanan gaya ng pananakit, pang-aabuso, anumang pagtatangka sa buhay ng petitioner, pamimilit sa petitioner na magpalit ng relihiyon o political affiliation, pagtangkang isangkot sa prostitusyon ng petitioner o kanyang anak, pagkalulong sa droga, alak o sugal, pagtataksil o pagkakaroon ng anak sa ibang tao bukod sa asawa habang kasal pa. Ang simbahang Katolika nanindigan at hindi pabor na may sa batas ang diborsyo. Una, ang pagmamahal sa pamilya, ang cultural identity ng mga Pilipino. Oras na isabatas ang diborsyo sa Pilipinas, laging makikita ang instant solution ng divorce kapag may problema ang mag-asawa. Kung diborsyo kaagad ang iniisip na solusyon sa bawat kasal, ng isa sa partner ay may psychological incapacity, walang matitirang tunay na masayang silver o golden wedding anniversary. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Top 10 sa world's best bread rolls ng isang food website ang Pinoy Pandesal. Ikinatuwa naman ito ng ilang Batanggenyong pandesal lover. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Of course, we're Filipinos. Hindi kumpleto ang paghigop ng kape rito sa amin kung walang tinapay. And speaking of tinapay, it's always pandesal. Ang tinapay na pwedeng kainin any time of the day. Nakakaapat daw niyan si Rita sa maghapon. Sa umaga, pang almusal po, kasabay ng kape, pangulam sa kape. Sa merienda,
Pag nagutom ka, pandesal. Akalain yung nasa roster na ito ng best bread roll sa buong mundo. Top 10 at may 4.1 rating ang tinapay na pride ng Philippines sa listahan na inilabas ng food guide and website na Taste Atlas. Iba-iba na rin ang klase ng pandesal. Ang healthier version, nilahukan pa ng malunggay. Proud ang ilang Batanggenyo na nakilala ang pagkaing Pinoy sa labas ng bansa. Tulad nun, sa atin din nagsimula tapos tulad ko na kami din nagde-deliver, kami yung mga ingredients niya. Kaya proud eh. Masaya, gawa ng yun ang afford ng mga Pilipino. Pagkain sa umaga, kahit walang palaman yung iba, okay na daw, sausaw sa kape, ganun. Ang simpleng pandesal, nagagawan man ng ibang version and fusion, patuloy itong aalsa at mananatiling bahagi ng kultura at hapag sa maraming pamilya. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Muling naglipa na sa Lipa City ang mga namamalimos na badyaw na dati nang hinuli at pinabalik sa kanilang lugar. Narito ang report ni Hazel Alviar. Muling sinuyod ng mga enforcers ng Lipa City Public Order and Safety Office ang kakalsadahan, maging ang pamilihan sa lungsod upang i-rescue ang muling naglipa ng ilang miyembro ng Badyaw community na dumayo sa lugar para mamalimos. Halos mapuno ang isang jeep ng mga Badyaw na na-rescue na kasama pa ang mga maliliit nilang mga anak. Ayon sa Lipa Sipos, ang mga na-rescue ngayong araw ay mga dati na ring na-rescue noong nakaraang linggo. Kapansin-pansin din umanong dumami ang mga bata. Lagi namin pinapangaralan, wag na kayo dito mangingi. Kasi nasa kalsada po, masabitan ng sasakyan yan is pananagutan pa rin po namin yan ng city. Kasi po sila ay nasa kalsada. So, hindi rin po yung tao lang na nangihingi. So, yung motorista din, kailangan ingatan din namin na. Aabot sa halos 4 na po, kabilang ang mga bata ang na-rescue ngayong araw. Pansamantala muna silang dinala sa isang shelter kung saan sila pinakain at hinayaang magpahinga bago sila muling ibalik sa Batangas City kung saan sila naninirahan. Ayon sa mga badyaw na nakausap ng news team, hindi na rin daw nila nanaising bumalik sa lansangan sa Lipa para mamalimos kung may iba silang alam na maaring pagkakitaan. Dapat lamang kung bawal sa ganito sa may kalsada, dapat ni-open nyo ang dagat para sa lahat ng mga katribo namin. Ginagawa lang namin ito, pinipilit magkayod kasi marami mag-aaral mga bata. Ayon sa Sipos, muling makikipag-ugnayan ang Lipa CSWD sa CSWD sa lungsod ng Batangas para may endorso ang mga na-rescue na mga badyaw. Ang plano po ng CSWD Lipa City ay makipag-coordinate naman po sa CSWD Batangas City or makipag case conference para naman po mapagplanuhan ano ba yung mga mabuting gawin para dito po sa ating mga ITPs na nandito sa lungsod ng Lipa. Pakiusap ko lang po ulit sa ating publiko, wag na po kayong magbigay kasi yan naman po yung batas, yung anti-mendicacy. So, wag na po tayong magbigay sa mga yan. So, baka naman po titigil. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ang panig ng Batangas CSWD hinggil dito. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Muling isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw. Sa abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, red alert kaninang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at mamayang 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Yellow alert naman kaninang 12:00 hanggang 1:00 ng hapon at mamayang 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw ng May 24. Bunsod pa rin ito ng pagnipis ng power reserves sa grid. Para maiwasan naman ang power interruption, hiniling ng Meralco sa mga big load customers na huwag na munang kumuha ng power supply mula grid para mabawasan ang demand. Buhay na buhay pa rin ang larong Pinoy at paghahanda ng iba't ibang pagkain tuwing fiesta sa mga barangay. Samantala, ang paghahanda tuwing pista at pagpapakita ng debosyon sa mga patron na mana ng mga Pinoy sa mga Kastila ayon sa isang history professor. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Bandirita sa kalsada, iba't ibang laro ang paninda gaya ng lobo, sisiw at palabunutan. Senyales yan na fiestahan na naman. Pero bukod dyan, mayroon ding habulan ng baboy. Palo Sebo. Pagsayaw ng mga majorette sa saliw ng mga musiko at syempre pa ang mga handang pagkain. Iba't ibang putahe ang nakahain. Mapakarning manok, baboy at syempre seafood. Ang mga kaganapang ito at pagkaing handa, pinagplanuhan daw talaga ni Miles para sa kapistahan ng barangay. Para magsama-sama tayo maging masaya uli ang ating piyesta, open on to sa lahat yung piyestang ito. Kaya ito pinaghandaan talaga. 4 na araw na nag-ano ang ating piyesta. Kahit man puyat, pagod, pero sulit naman. Kaya ang mamimiestang si Aling Agnes na mula pa umano sa bukirin ng Barangay Santo Domingo sa Batangas City, dumayo pa sa Barangay Santa Rita para mamiesta. Paraan niya raw ito para kahit papaano maalis ang stress at maging masaya. Kasi po, kahit po dito, nararanasan ko po yung maging masaya. Nakikita ko po yung pakisama ng bawat isa. Masaya po ako pag namiyamesta ako. Talagang tago sa puso po ang kasayahan ko. Hindi naman po ang hinahabol ay maging mabusog ang katawan. Yung maging masaya nga po. Ayon sa isang history professor, ang mga kapistahan at paghahanda sa fiesta, impluwensya sa mga Pilipino nang nooy nanakop ng mga Kastila. Yung fiesta, commemoration, celebration ng patron saint, pag nagse-celebrate tayo, talagang automatic. May pagkain yan, may kasiyahan, kaya meron talagang mga nakahandang putahe, mga palaro, para kumbaga para sa mga tao, sa pag-alaala dun sa santo. Tayo mga Pilipino, talaga naman tayo naturally religious. So gaya ng paniniwala natin sa mga anito, nag-aalay din tayo ng mga pagkain noon at tapos may mga kasiyahan. Fiestahan din ang target ng mga nagbebenta ng laruan at lobo gaya ni Mang June na mula pa sa bayan ng Rosario para sa mga kapistahan sa lungsod ng Batangas. Mas malakas daw kasi ang bentahan sa ganitong panahon. Kasi po, ang haharap po lang namin hanap buhay. Minsan po mahirap, minsan po may kita, minsan po wala. Magarbo man o simple lang, ang mahalaga raw para sa ilan ay ang kasiyahan at debosyong ipinapakita na hindi mababayaran tuwing may fiestahan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patuloy na nararanasan ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Pag-asa, nasa danger level na heat index pa rin ang ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa ngayong araw. Pinakamataas sa Puerto Princesa City, Aborlan at Cuyo sa Palawan na nasa 45 degrees Celsius. Nasa 44 degrees Celsius naman sa Ambulong sa Tanawan City, Batangas, Sangli Point sa Cavite at San Jose Occidental, Mindoro. 43 degrees Celsius sa Alabat, Quezon, habang 44 degrees Celsius naman sa Calapan City Oriental, Mindoro. Payo pa rin ng otoridad na iwasan ang matagal na pagbabad sa katirikan ng araw o kaya naman magdala ng mga pananggalang sa matinding sikat ng araw. Uminom na maraming tubig at magsuot ng mga preskong damit. Posibleng magdulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion ang nararanasang matinding init. Babawi ang Letran Lady Knights laban sa Benilde Lady Blazers sa Game 2 ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals. Narito ang report ni Hazel Alviar. Huling nakapasok sa finals ng NCAA Indoor Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights noon pang 2012 sa Season 87. Pero kasabay ng kanilang pagbabalik sa finals makalipas ang higit isang dekada, ang kakulangan ng championship experience. Idagdag pa na ang kanilang kaharap sa finals ay ang undefeated Benilde Lady Blazers na naghahangad ng 3-peat sa Season 99. Bagamat dikit ang laban sa umpisa ng Game 1 noong nakaraang linggo, nakuha ng Blazers ang panalo sa 3 set lamang. Siguro po nagmamadali po kami sa bawat point na kailangan pag pinalo para patay na agad. Siguro may part din na overwhelmed kami tapos meron pong part na parang ina-underestimate po namin yung sarili namin na ay ganun malalaki sila, ganun maliit lang kami. Tapos pag nakapunto sila ng malakas na palo, parang plano po namin counter-attack ng malakas. Pero di po namin kaya since malaki po sila. But we really have to bounce back and compose ourselves. What important is to give their best performance. Yun muna. So masyadong eager about the result. So we have to taper that. Pero sabi ng Lady Knights, kung ano ang kanilang kakulangan sa height at experience, babawiin naman nila sa sipag at puso sa Game 2. May hope talagang gusto naming makuha yung Game 2. Siyempre, first time lang din namin mag-championship ng ganito. At hindi rin namin alam kung paano ba yung feeling. Pero yun,
Masabi lang namin na paghahandaan pa rin talaga namin. Siguro sa next game po, parang pagbubutihan po ng pag-aaralan kung ano pong kulang namin para di na po yung maulit yung ganun na outcome. First, we have to show character first. Rejoice, enjoy, and we really have to show character and go back to the fundamentals. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa darating na linggo alas 12 ng tanghali live sa GTV. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nanalong Miss Universe Philippines 2024 ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Wagi naman si Athisa Manalo ng Quezon Province bilang second runner-up. Narito ang report. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo na pambato ng Bulacan ng bagong Miss Universe Philippines. Kinoronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Si Athisa Manalo ng Quezon Province ang second runner-up at nakuha rin ni Athisa ang Miss Cosmo Philippines 2024. From Baguio si third runner-up Tara Valencia at nakuha rin niya ang Miss Supranational PH 2025. At fourth runner-up si Christy Lynn McGarry ng Taguig. Alay raw ni Chelsea ang pagkapanalo sa kanyang mga magulang na tumulong at sumuporta sa kanyang pageant journey. Half American si Chelsea, pumanaw na raw ang kanyang ama at lumaki siya sa kanyang stepfather. Kwento ni Chelsea, naranasan din niyang mabuli sa kanyang beauty pageant journey. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now. Ilan sa highlights ng coronation night ang opening number ng mga kandidata kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang kabugera performance ng drag queen na si Marina Summers. Host ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arboni Gabriel at Emmy Award-winning host and producer Jeannie May. Co-host din si Gabi Garcia at Team Yap. Kabilang naman sa judges si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez at Miss Universe 2013 third runner-up Ariel Arida. Kinoronahan din ang ibang title winners. Si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Sainil Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Sa mga gustong balikan ang highlights ng Miss Universe Coronation Night, mapapanood this Sunday, May 26 ang delayed telecast ng Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng rider ng motorsiklo matapos mabangga ng SUV sa Malbar, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Parehong patungo sa Lipa City ang dalawang sasakyang ito sa highway na sakop ng Barangay Luta Norte sa Malvar, Batangas. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang masalpok ng SUV ang motorsiklo. Natumba ang motorsiklo at ang rider. Nagtamo siya ng gas-gas sa kanang binti. Sa investigasyon ng pulisya, posible umanong hindi napansin ng driver ng SUV ang paparating na motorsiklo. From outer lane po, na suddenly mid-left turn po itong si Vehicle 2. That resulted into their collision po. Nung baka hindi na po napansin ni Vehicle 2 na may parating po na motor, ma'am. Hindi na raw nagpadala pa sa ospital ang rider. Bahagyaring nasira ang unahang bumper ng SUV dahil sa aksidente. Ayon sa Malvar Police, magkakaroon pa ng pag-uusap ng magkabilang panig hinggil sa insidente. Babalik pa po sila dito sa station po. Maghaharap po ulit sila, ma'am, dahil ang request po ni Vehicle 2 ay pagdidesisyonan pa po ng legal department nila yung nangyaring aksidente po. Kasalukuyang wala sa kustodiya ng pulisya ang driver ng SUV habang pinag-uusapan pa ng magkabilang panig ang nangyaring insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang rider at driver ng SUV. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huling nakita ang LPA sa layong 870 kilometers, silangan ng southeastern Mindanao.
Sabi ng Pag-asa, inaasang lalapit yan sa may Eastern Visayas o Bicol Region. Maaari din itong lumakas at maging bagyo bukas at tatawaging bagyong Aghon. Ito na ang magiging unang bagyo sa PAR ngayong 2024. Unti-unti nang mararamdaman ang pagulan sa ilang bahagi ng Caraga at Eastern Visayas dahil sa mga kaulapan ng LPA. Posible naman ang mainit na panahon at tsansa ng ulan sa iba pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Rizal, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Globe Balita, dosenang howler monkeys o unggoy ang nangamatay sa mga kagubatan sa katimugang bahagi ng bansang Mexico dahil sa heatwave. Ang rescuers tuloy hindi magkanda o gaga sa pagbibigay ng tubig sa mga dehydrated na unggoy. Sa isang gubat doon, inaasistihan na ng mga rescuer ang nanghihinang mga unggoy. Ang iba namang howler monkeys nalalaglag na sa mga puno dahil sa init at malawakang tagtuyot. Samantala, ayon sa Conservation Civil Association for Biodiversity of Usumancita, umabot na sa mahigit 100 katao ang namatay doon dahil sa heatwave. Pangunahing dahilan ang dehydration. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, May 24, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Rosario at Calacas City, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagtatayo at pagpapalit ng mga intermediate pole at conversion at row clearing ng mga linya. Nagpasalamat si Michelle D sa mga taga-suporta sa kanyang final walk bilang Miss Universe Philippines 2023. Samantala, nagturo ng techniques at tips si Rochelle Pangilinan sa dance workshop ng Sparkle Teens. Narito ang report ni Hazel Alviar. Suot ang kanyang black evening gown na inspired by Apo Wang-Ud. Tuluyang na maalam si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa Miss Universe Philippines stage. Kasabay nito ay nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya hanggang sa huli. Masayang nagturo si Rochelle Pangilinan sa dance workshop ng mga Sparkle Teens. Ilang techniques at tips ang ibinahagi niya at itinuro din niya sa kanila ang disiplina at iba pang values sa pagsasayaw. Nakinig at sumunod naman ang mga Sparkle Teens sa tips at lessons ng OG Sex Bomb leader na si Rochelle Pangilinan. Umani naman ng mga papuri mula sa netizens ang bagong photo ni My Guardian Alien star Marian Rivera kasama ang kanyang panganay na anak na si Zia. Komento pa ng isang netizen, like mami ng araw sa kagandahan si Zia. Patuloy na subaybayan si Marian Rivera sa My Guardian Alien gabi-gabi sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Bumisita sa kauna-unahang pagkakataon ang pilgrim image ng mahal na birhen ng Antipolo sa Marinduque. Tunghayan yan sa report. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita ang pilgrim image ng mahal na birhen ng Antipolo sa probinsya ng Marinduque. Mula International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo City, Rizal, dinala ang imahen sa parokya ng Balanacan Sumugpog na nakatalaga at nakapangalan din sa birhen. Mainit namang tinanggap ng mga deboto ang birhen ng Antipolo. Pagdaong pa lamang ng barko sa Balanacan Port, sinalubong agad ito ng mga mananampalatayang nagwawagayway ng mga asul na flaglets. Naroon din ang mga kalalakiang nakabisundalong Romano o mas kilala bilang Moriones, tanda ng pagpapakita ng pinagmamalaking Moriones Festival na bahagi ng kultura ng mga taga Marinduque. Nagabang din ang mga deboto sa tabing kalsada sa pagdaan ng motorcade ng Our Lady of Peace and Good Voyage mula sa Pantalan patungong simbahan. Kasabay ng pagdalaw ng birhen ng pagdiriwang ng Bangka-Bangka Festival sa lugar. Mahigit 50 bangka at sasakyang pandagat ang nakisa sa isinagawang maritime o seabound procession, tampok ang imahe ni Birheng Maria. Pagbabasbas na rin ito sa karagatang sakop ng lalawigan na pangunahin ding pinagkukunan ng hanabuhay ng mga residente roon. Pasado alas 8 naman ng umaga kanina ng pangunahan ni Diocese of Baoac Bishop Marcelino Antonio Maralit ang misa konselebrada para sa ika-48 taong kapistahan ng mahal na birhen. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Tampok sa isang kainan sa Batangas City ang koleksyon ng halos 300 vintage items at iba pang lumang gamit ng ilan ay gumagana pa. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Old meets new ang peg sa isang kainan sa Barangay Balete sa Batangas City. Busog hindi lang ang tiyan kundi ang mga mata dahil sa vintage items dito. May lumang makinilya, telepono, cassette tapes at gamit sa pagsasaka. Lumang bahay raw ito ng pamilya De Torres bago i-transform sa isang kainan taong 2012. Yung mga hilig ko noon ng mga koleksyon, tapos yung brother ko mahilig din, pinagsama-sama namin yung aming mga gamit na luma.
na nung mga bata pa kami, dinisplay namin. At habang pag tinitingnan namin ho yung mga gamit na nakikita, tutuwa kami. Halos 300 piraso ng mga lumang gamit ang makikita rito, mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Up and running pa nga ang 1970 model na turntable na ito. May long playing disc na hindi sirang plaka, kayang makipagsabayan sa malakas na tugtugan. Ako, basta pag nakakita ko ng lumang gamit, talagang kumbaga saan lumulog yung puso ko ba? At saka pag nakita ko yung mga lumang gamit na nakatambak lang, na noon napapakinabangan namin, gusto ko siyang i-collect talaga. Kaya ang vibe, very nostalgic para sa mga customer. Lalo't karamihan daw rito, rare finds. Na naipapakita pa rin, naibabahagi pa rin sa mga customer, sa mga bata, 'di ba, na hindi exposed. Kumbaga hindi nila naabutan yung ganito. Maganda na nababalikan na may ganito palang ganito pala yung items before. Pruweba pa sa pagiging old soul ni Rodel ang 1980 model na sasakyang ito na kayang-kaya pa raw humarurot. Pwedeng galawin at paglaruan ng ilang gamit, basta't paalala ng may-ari. Handle them with care. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Ang inyong lingkod ay hindi sang-ayon sa divorce bill sapagkat hindi naman po lahat nadadaan sa marahas o ganitong sitwasyon ng paghiwalay. Kasi ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Yun ang paniniwala. Hindi. Dapat una pa lang hindi ka na nagpakasal. Kung magpapadivorce ka lang din, di ba? O dapat pagka alam mo na yun na yung true love mo, dapat sigurado ka na magpapakasal ka. Okay na okay sa akin yan. Napakaraming na hindi nagkakasundo, mag-asawa, maghihiwa-hiwalay din. Para sa akin, basbas ng simbahan nga diyan. Pero sa kasalukuyan, nakikita natin, ang mundo marami. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.